Bumungad kay Ara ang dalawang pink na linya sa pregnancy test kit 10 taon na ang nakakaraan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib na mas matindi pa sa kilig na dapat ay naramdaman niya. Paano? Bakit sa ganitong pagkakataon? Ang pag-iwan sa kanya ni Kaloy, ang lalaking akala niya ay kanyang forever, ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Pero mas sumakit ang katotohanang kasama niya na ngayon ang dalawang linyang iyon, patunay ng buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan, isang buhay na kailangan niyang panagutan mag-isa. Ito ang simula ng kanyang pagiging isang Darna, hindi para lumipad o lumaban sa halimaw, kundi para maging isang bayani para sa sarili at sa mga anak na hindi pa niya nakikita. At ngayon, 10 taon matapos ang gabing iyon, muling bumungad kay Ara ang tsaos ng umaga. Ang tunog ng alarm clock na sumisigaw ng alas 5:30 ay parang sirena na nagpapatawag sa kanya sa digmaan. Agad siyang bumangon, ramdam ang pagod na nanahan sa kanyang mga buto, ngunit may determinasyon sa bawat galaw. Mabilis siyang pumasok sa maliit niyang kusina, ang amoy ng bagong lutong sinangag at pritong itlog ang bumungad sa kanya. Maya, Leo, Isay, gising na. Malilate kayo sa school, tawag niya, habang nagmamadaling ihanda ang baon ng mga bata. Ang kanyang buhay ay isang walang katapusang juggle, trabaho bilang sekretary sa isang publishing company, pagiging ina sa 3 bibo, ngunit minsay pasaway ng mga bata, at ang patuloy na paghahanap buhay para maitaguyod sila. Walang araw na hindi niya naramdaman ang bigat ng responsibilidad, ngunit ang bawat ngiti ng kanyang mga anak ang nagsisilbing gasolina sa kanyang pagod na katawan. Mama, wala pa rin si Papa, tanong ni Isay, ang bunso, habang kinukusot ang mga mata. Huminto si Ara sa paglalagay ng palaman sa tinapay. Isang kurot ang naramdaman niya sa puso. Gaano man katagal, masakit pa ring pakinggan ang tanong na iyon. Anak, busy si Papa. Pero nandito naman si Mama, di ba? Pilit niyang ngiti. Hindi niya alam kung kailan niya sasabihin sa mga bata ang buong katotohanan tungkol sa kanilang ama, o kung may ama't pa bang babalik. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang mga ito mula sa anumang sakit. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa school, nagmamadali si Ara sa opisina. May mahalaga siyang meeting kasama ang bagong architect na magdidesign ng kanilang bagong building. Habang tumatawid sa kalsada, abala siya sa pagtingin sa kanyang wristwatch, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Screech! Isang malakas na tunog ng preno ang narinig niya, kasabay ng pagtama ng kanyang balikat sa hood ng kotse. Napasalampak siya sa semento, ang laman ng kanyang bag ay nagkalat. Miss, ayos ka lang ba? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Ara. Nang mag-angat siya ng tingin, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay may mukhang halos kapareho ng lalaking sumira sa kanyang buhay, si Kaloy. Ngunit mas matikas ito at mas malalim ang tingin sa mga mata. May kung anong halo ng pag-aalala at pag-aalangan sa mukha nito. Migs, bulong ni Ara, halos hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung saan niya narinig ang pangalang iyon, ngunit kusa itong lumabas sa kanyang bibig. Nagulat ang lalaki. Kilala mo ako, tanong nito habang inaalalayan siyang tumayo. Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Ang bilis ko kasi. Napailing si Ara. Hindi. I mean, nagkamali lang ako. Sorry din ni. Pilit niyang tinago ang pagkabigla. Sino ang lalaking ito? Bakit siya halos kapareho ni Kaloy? Ako nga pala si Miguel Ramirez, pagpapakilala ng lalaki na may ngiti na nagpatunaw sa kanyang kaba. Architect ako. Inalalayan siya nitong pulutin ang mga gamit niya. Nang hawakan nito ang kanyang kamay, may kuryenteng dumaloy sa kanyang braso. Hindi niya maiwasang mamula. Matagal na panahon na simula nang may makahawak sa kanya ng ganoon. Pagdating sa opisina, halos hindi mapakali si Ara. Ang mukha ni Miguel Ramirez ay hindi maalis sa kanyang isip. Sino siya? May kinalaman ba siya kay Kaloy? Baka kapatid niya? Napailing siya. Impossible. Maya-maya, tinawag siya ng kanyang boss, si Miss Chua. Ara, ito nga pala si Sir Miguel Ramirez. Siya ang bagong architect na magdidesign ng ating bagong building, nakangiting sabi ni Miss Chua. Parang bumagsak ang kanyang mundo. Siya. Ang lalaking nakabangga niya kanina. Hindi siya makapaniwala. Pilit siyang ngumiti.
Magandang araw po, Sir Miguel, sabi niya. Magandang araw din, Miss Santos. Mukhang magkakasama tayo ng matagal, ngiti ni Migs na may kakaibang kinang sa mga mata. Habang nagmi-meeting sila, hindi maiwasang pagmasdan ni Ara si Migs. Ang bawat galaw nito, ang bawat salita, ay nagpapaalala kay Kaloy. Ngunit may pagkakaiba. Mas may respeto si Migs, mas kalmado. Hindi ito mapanlin lang tulad ni Kaloy. O baka nagkakamali lang siya. Kinagabihan, pagka-uwi ni Ara, sinalubong siya ng mga anak. Mama! May homework kami, sigaw ni Leo, habang si Isay naman ay niyakap ang kanyang binti. Si Maya, ang panganay, ay tahimik na nakamasid. Mama, okay ka lang po ba? Parang pagod na pagod po kayo, sabi ni Maya na may pag-aalala sa boses. Ang matatalas na mata ni Maya ang laging nakakapansin sa kanyang kalungkutan at pagod. Ngumiti si Ara. Okay lang si Mama, anak. Konting pagod lang. Tara, tulungan ko kayo sa homework nyo. Sa bawat yakap at halik ng kanyang mga anak, tila nabubura ang lahat ng pagod. Ang mga bata ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan para ipagpatuloy ang buhay. Habang nagbabasa ng storybook si Ara sa mga bata, pumasok sa isip niya ang mukha ni Migs. Bakit siya nakaramdam ng kaba at pag-asa nang makita niya ito? Baka ito na ang simula ng bagong pag-asa, o baka ito lang ay isang paalala sa nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Nang makatulog na ang mga bata, naupo si Ara sa sala. Kinuha niya ang kanyang lumang photo album. Pinagmasdan niya ang mga litrato noong kabataan niya, at doon, sa isang pahina, ay ang litrato niya at ni Kaloy. Ang ngiti ni Kaloy na dating nagpapabilis ng tibok ng puso niya ay nagdudulot na lang ngayon ng matinding sakit. Samantala, sa isang high-rise building sa Makati, nasa opisina si Miguel Ramirez. Nakatitig siya sa blueprint ng bagong building na kanyang dinidisenyo. Ang kanyang isip ay ligaw, hindi sa trabaho, kundi sa isang babae na nakabangga niya kanina. Si Ara Santos. May kung anong kakaiba sa babaeng iyon. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang boses parang pamilyar. May tumawag sa kanyang telepono. Hoy, Migs, bakit tulala ka na dyan? May problema ba? Tanong ng kaibigan niyang si Ben. Wala. May iniisip lang, sagot ni Migs. Habang kausap si Ben, napansin niya ang isang lumang litrato sa desk niya. Ito ang litrato niya at ni Kaloy noong sila ay magkabarkada pa sa kolehiyo. Sa likod ng litrato, may nakasulat na address at petsa ng isang inuman sa isang bar. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi niya naiwasang isipin ang gabing iyon na bumago sa buhay nilang lahat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, ang mukha ni Ara ay nag-overlap sa alaala ng gabing iyon at isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit pakiramdam niya ay may mas malalim pa siyang nalalaman tungkol kay Ara kaysa sa inaakala niya? Ang bawat sulyap ni Migs kay Ara, sa mga sumunod na araw, ay parang isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Sa opisina, habang ipinapaliwanag niya ang detalyadong plano ng bagong building, panay ang pasimple niyang sulyap sa reaksyon ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na lungkot na pilit niyang tinatakpan ng propesyonalismo. May kung anong magnet sa babaeng iyon na humihila sa kanyang atensyon, isang pakiramdam na tila matagal na silang magkakilala. So, ito ang magiging layout ng reception area. Gusto ko ng minimalist pero warm na ambience, paliwanag ni Migs, habang itinuturo ang isang bahagi ng blueprint. Nakikinig si Ara ng maigi, sumusulat ng notes. Ang kanyang amoy, isang pinaghalong pabango at matamis na halimuyak ng nanay, ay pamilyar sa kanya. Pero bakit? Kinagabihan, habang pauwi si Migs, patuloy siyang ginagambala ng mga alaala. Ang kalsadang tinatahak niya ay nagpapaalala sa kanya ng mga inuman nila ni Kaloy noong kolehiyo. Mga panahong walang iniisip kundi ang barkada at ang susunod na party. Hanggang sa gabing iyon ang gabing bumago sa lahat. Flashback, 10 years ago. Nasa isang bar si Migs kasama si Kaloy at ang ilan pa nilang kaibigan. Maingay ang tugtugan, umaapaw ang tawanan. Lasing na silang lahat. Pinilit pa ni Kaloy si Migs na uminom ng uminom. Migs, pre, tara. Isa pa. Birthday ko naman, yaya ni Kaloy. Tumagay si Migs, ramdam ang init ng alak sa kanyang lalamunan. Maya-maya, kailangan niyang magbanyo. Papunta siya doon nang makasalubong niya ang isang babae.
matangkad, maputi at may mahabang buhok. Nakatalikod dito, tila may hinahanap sa bag. "Excuse me, miss," sabi ni Migs, muntik nang matumba. Napalingon ang babae. Nagkatitigan sila. Si Ara. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, tila lasing din. "Ay, sorry," bulong ni Ara, at muntik na ring matumba. Mabilis si Migs na inalalayan siya. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa pagitan ng kanilang kalasingan, nagkaroon sila ng isang sandali na puno ng kakaibang spark. Isang halik ang nangyari na sinundan ng iba pa. Ang gabing iyon ay malabo, ngunit ang pakiramdam ng labi ni Ara sa kanya ay nakatatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagising si Migs sa bahay ni Kaloy. Masakit ang kanyang ulo. "Pre, anong nangyari kagabi?" tanong niya kay Kaloy na masigla na. Nag-iba ang mukha ni Kaloy. "Wala naman, pre. Lasing lang tayo." "Teka, si Ara pala, kausap ko kagabi. Nagpaliwanag ako na hindi kita masasamahan." Umuwi na rin siya, sabi ni Kaloy na may ngisi sa labi. Hindi na nagtanong pa si Migs. Akala niya ay si Kaloy ang kasama ni Ara at napakaswerte ni Kaloy. End of flashback. Napahinto si Migs sa gitna ng sidewalk. Ang gabing iyon. Hindi niya kailanman nakalimutan ang gabing iyon, ngunit ang detalye ay malabo dahil sa kalasingan. Ngunit ngayon, sa tuwing nakikita niya si Ara, nagiging malinaw ang lahat. Ang amoy ni Ara, ang ngiti niya, ang kanyang mga mata. Siya iyon. Ang babae sa gabing iyon. At kung siya iyon, ibig sabihin. Ang kanyang konsensya ay humampas ng napakalakas. Kung siya ang kasama ni Ara sa gabing iyon, ibig sabihin siya ang hindi. Hindi maaari. Hindi maaaring si Kaloy ang nagpalabas na siya ang ama. At ang mga bata. Ang mga mata ng mga bata, lalo na si Maya, na minsan ay sumusulyap sa kanya ng mapanuri. May pagkakahawig sila sa kanya. Hindi ba? Gabi-gabi, pinagmumultuhan si Migs ng sikretong iyon. Paano niya sasabihin kay Ara? Paano kung masira niya ang tahimik na buhay nito? Paano kung magalit ito sa kanya? Hindi niya magawang lapitan si Ara ng direkta. Pilit niya itong iniiwasan, pero dahil sa trabaho, imposibleng mangyari. May ilang beses na naramdaman ni Ara ang pagiging aloof niya, ang pag-iwas niya sa eye contact. "Sir Miguel, okay lang po kayo?" tanong ni Ara sa isang meeting. "Parang may malalim po kayong iniisip." Nagulat si Migs. Okay lang ako, Miss Santos." Medyo stressful lang ang deadline, pilit niyang ngiti. Hindi niya alam kung anong sasabihin para itago ang kanyang nararamdaman. Ang takot na malaman ni Ara ang katotohanan ay mas matindi pa sa takot na malaman ni Kaloy ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng isang mahabang meeting, naiwan ni Ara ang kanyang bag sa meeting room. Nakita ito ni Migs. Kinuha niya at balak niyang ibalik kay Ara. Habang papalabas siya ng opisina, may tumawag kay Ara. Kinuha ni Migs ang cellphone ni Ara mula sa bag para sagutin, ngunit sa pagkuha niya, may nahulog na lumang papel mula sa loob ng bag, isang ultrasound photo. Nanlaki ang mata ni Migs nang makita ang petsa at ang pangalang nakasulat sa ibaba, Carlo Gonzalez. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Kung tama ang hinala niya, kung siya ang kasama ni Ara sa gabing iyon at si Kaloy ang nakasulat na ama. Ibig sabihin, alam ni Kaloy ang lahat at sinadya niyang itago ang katotohanan. Isang matinding galit at pagtataksil ang naramdaman ni Migs. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ni Kaloy, ang kaibigan na itinuring niyang kapatid. Hindi niya akalain na kayang gawin ni Kaloy ang ganito. Ang ultrasound photo ay parang ebidensya ng isang krimen, isang kasinungalingan na matagal nang nakabaon. Ang galit niya ay hindi lang para kay Kaloy, kundi pati na rin sa sarili niya na naging bulag. Hindi na maipinta ang pagkalito ni Ara matapos ang mga nakaraang araw. Ang mukha ni Miguel Ramirez ay hindi na lang basta pamilyar, ito ay parang isang misteryo na dahan-dahang lumulutang sa kanyang isipan. Ang pag-iwas ni Mig sa kanya ay napapansin niya, at kung minsan, may kirot sa kanyang dibdib. Bakit? May ginawa ba siyang mali? O may itinatago ba ito? Isang hapon, paglabas ni Ara mula sa opisina, tumambad sa kanya ang sasakyan niya na naka-flat ang gulong. Napabuntong hininga siya. Kailan ba matatapos ang malas niya? Agad siyang napalingon nang may huminto na sasakyan sa kanyang tabi. Si Migs.
Miss Santos, kailangan mo ng tulong, tanong ni Migs na may pag-aalala sa boses. Mukhang may problema ka. Ay, Sir Migs. Na-flat ang gulong ko, sagot ni Ara, na medyo nahihiya. Pero kaya ko na to, may tatawagan lang ako. Huwag na. Ihahatid na kita. At saan pala ang mga bata? Dapat sunduin mo na sila, di ba? Nagulat si Ara. Paano nito nalaman ang tungkol sa mga anak niya? Alam kong may mga anak ka. Nakita ko ang mga litrato sa desk mo, ngiti ni Migs na tila nabasa ang kanyang iniisip. Halika na. Ihatid ko na kayo. Wala nang nagawa si Ara kundi ang sumama. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa piling ni Migs, parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinabahan siya nang huminto sila sa school ng mga bata. Nang makita ng mga anak niya si Migs, halos magulat din sila. Pero agad silang naging komportable rito, lalo na si Isay. Kuya Migs. Laro tayo, sigaw ni Isay at agad na yumakap sa binti ni Migs. Yumuko si Migs at kinarga si Isay na tila matagal na silang magkakilala. Naglaro pa sila Maya at Leo kasama si Migs sa playground. Nakangiti si Ara habang pinagmamasdan silang nagtatawanan. May kung anong init na gumapang sa kanyang dibdib. Matagal na niyang hindi nakikita ang mga anak niyang ganoon kasaya sa piling ng isang lalaki. Nang ihatid sila ni Migs sa bahay, simple lang ang kanilang hapunan. Hindi man masarap ang kanyang luto pero masaya silang kumakain. Pinapanood niya si Migs na nakikipag-usap sa kanyang mga anak at doon niya napansin ang ilang pagkakahawig. Ang hugis ng mata ni Maya, ang tawa ni Leo at ang ilong ni Isay, bakit ngayon lang niya napansin na may bahid ng pagkakapareho kay Migs? Pinilit niyang ipagtabuyan ang isiping iyon. Impossible. Si Kaloy ang ama. Salamat, Sir Migs, ha? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong gagawin ko, sabi ni Ara nang matapos silang kumain. Walang anuman, Miss Santos. Masaya ako na nakatulong, sagot ni Migs. May isang sandali na nagkatinginan sila, at pakiramdam ni Ara ay may kung anong di nakikitang koneksyon sa pagitan nila. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakaramdam si Ara ng kilig nang makita niya si Migs. May kung anong pag-asa na unti-unting lumalago sa kanyang puso, isang pag-asa na matagal nang natuyo. Ngunit kasabay nito ay ang pagdududa. Sino ba talaga si Migs? At bakit ganito na lang ang pag-aalala nito sa kanya at sa kanyang mga anak? Isang gabi, niyaya ni Migs si Ara para mag-dinner, para raw pag-usapan ang bagong project. Sa isang sikat na restaurant sila nagpunta, at doon, nagsimulang magtanong si Migs tungkol sa nakaraan ni Ara. Miss Santos, okay lang ba kung magtanong ako tungkol sa personal mong buhay? Diretsang tanong ni Migs. Nagulat si Ara. Iyon, bakit naman, Sir Migs? Curious lang ako. Parang may pamilyar sa'yo. Para kasing nakita na kita dati, sabi ni Migs at nagtama ang kanilang tingin. Kinabahan si Ara. Wala naman po. Simpleng buhay lang. Single mom, sagot ni Ara, pilit nang umingiti. At wala naman po akong maalala na nagkita na tayo dati, Sir Migs. Alam kong may asawa ka dati. Si Kaloy, di ba? Tanong ni Migs, at sa pagbanggit niya ng pangalan ni Kaloy, halos hindi makahinga si Ara. Ang tinig ni Migs ay kalmado, ngunit ang pagbanggit niya sa pangalan ay nagdulot ng malaking pagkabigla kay Ara. Paano mo nalaman, bulong ni Ara, puno ng pagdududa at takot. Kilala ko si Kaloy. Magkaibigan kami. Dati, diretsong sagot ni Migs, ngunit mailungkot sa kanyang boses. Migs na lang. Huwag mo na akong isir. Hindi tayo formal na nagmi-meeting. Hindi nakapagsalita si Ara. Magkaibigan sila ni Kaloy? Ibig sabihin, alam ni Migs ang tungkol sa nakaraan niya. Nagsimulang umikot ang kanyang isip. Kung magkaibigan sila, bakit hindi siya kilala ni Migs? At bakit ngayon lang ito nagpakita sa buhay niya? Maraming tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Habang naglalakad pa uwi, tahimik lang si Ara. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat. Ang pag-aalala ni Migs, ang pagiging malapit nito sa kanyang mga anak, at ngayon ang pagkakakilala nito kay Kaloy. May kung anong koneksyon sa pagitan nila na hindi niya maintindihan. Nang makauwi siya, pumasok si Ara sa kwarto ng mga bata. Pinagmasdan niya ang mga ito habang natutulog. Ang mga inosenteng mukha ni Maya, Leo at Isay.
Hindi niya maiwasang isipin ang tanong ni Migs. Kung kilala nito si Kaloy, may alam din kaya ito sa tunay na nangyari. Kinabukasan, habang nasa opisina si Ara, nakaramdam siya ng matinding kaba. May tumawag sa kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero. Nagdalawang isip siya kung sasagutin. Nang sa huli ay sagutin niya, isang boses ang narinig niya na matagal na niyang hindi narinig, isang boses na nagdulot ng matinding takot at galit sa kanyang puso. Kamusta na, Ara? Naaalala mo pa ba ako? Ang boses ay pagmamay-ari ni Carlo Gonzalez. Napatulala si Ara, hawak pa rin ang cellphone sa tainga niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang boses na iyon si Kaloy. Matapos ang 10 taon, muli itong nagpakita, parang isang masamang panaginip na bumalik para guluhin ang payapa niyang buhay. Hello? Ara, narinig mo ba ako? Muling tanong ni Kaloy, at sa tinig nito ay tila naririnig ni Ara ang dating kayabangan at pagiging mapanlinlang nito. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na unti-unting lumalambot ang kanyang puso kay Migs? Ayaw niyang bumalik sa nakaraan, sa sakit na idinulot ni Kaloy. Ang tanging gusto niya ay ang maprotektahan ang kanyang mga anak. Kinabukasan, habang nasa opisina, nagulat si Ara nang makita niya si Kaloy na nakatayo sa lobby, nakangiti na tila walang nangyari. Ang suot nitong mamahaling damit ay nagpapakita na tila nagtagumpay ito sa buhay. Pilit na kinalma ni Ara ang sarili at lumapit siya dito. Anong ginagawa mo rito, Kaloy? Tanong ni Ara, puno ng pagkamuhi. Ara, akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit ka ganyan? Malambing na sabi ni Kaloy, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilinlang. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Alam kong lumaki na sila. Sa sandaling iyon, dumaan si Migs at nakita niya si Kaloy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang lumapit kina Ara. Kaloy, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Migs, puno ng galit sa boses. Nagkunwari si Kaloy na nagulat. Oh, Migs. Long time no see, pair. Nagkita na pala kayo ng asawa ko. Hindi ko siya asawa, Kaloy. At anong karapatan mong magpakita rito? Sagot ni Migs, at sa tinig nito ay ramdam ni Ara ang matinding galit. Dito lalong nagulo ang isip ni Ara. Mas malalim ang koneksyon ni Migs at Kaloy kaysa sa akala niya. Sa loob ng opisina, pilit na ipinaliwanag ni Kaloy ang kanyang pagbabalik. Nagsisisi ako, Ara. Naintindihan ko na ngayon ang lahat. Gusto kong bumawi sa inyo ng mga bata. Pilit niyang ipinapakita ang kanyang pagbabago, ngunit ramdam ni Ara ang pagiging peke nito. Huwag kang maniwala dyan, Ara, sabi ni Migs. Alam ko ang tunay na kulay ni Kaloy. Ano bang alam mo, Migs? Galit na tanong ni Kaloy. Bakit? Ikaw ba ang nakasama ni Ara sa gabing iyon? Nagulat si Ara sa sinabi ni Kaloy. Ano ang ibig sabihin nito? Mas lalong lumalim ang misteryo. Lumayo si Migs at Kaloy at nagtalo sila sa labas ng opisina habang naririnig ni Ara ang kanilang mga sigawan. Hindi naman talaga ako ang ama nila. Sino ba sa atin ang talagang nakasama ni Ara sa gabing iyon? Malakas na sigaw ni Kaloy at ang bawat salita ay tumatak sa isipan ni Ara. Samantala, sa isang bar malapit sa opisina, nag-iinuman sina Migs at ang matalik niyang kaibigan na si Paolo. Galit na galit si Migs habang ikinukwento niya ang pagbabalik ni Kaloy. Hindi ko maintindihan, pre. Bakit bumalik pa siya? Matapos ang lahat ng ginawa niya kay Ara, sabi ni Migs habang umiinom. Ganyan talaga ang mga taong makasarili, Migs. Wala silang konsensya, sagot ni Paolo. Pero teka, may naalala ako. Noong college tayo, di ba nagkayayaan tayong mag-inuman sa bar na malapit sa apartment ni Kaloy? Hindi ba ikaw ang talagang kasama ni Ara nun? Lasing na lasing kayo pareho. Nanlaki ang mga mata ni Migs. Ano? Hindi si Kaloy ang kasama niya nun. Sinabi niya. Hindi, Migs. Naalala ko, nag-car ka nun. Tapos pagbalik mo, nakita kitang kausap si Ara. Tapos bigla kayong nawala. Tapos si Kaloy, may kung anong pinipilit na sasabihin kay Ara sa labas. Pero hindi ko na pinansin, lasing na rin ako, sabi ni Paolo. Kaya pala may kailangan akong ipakita sa'yo. Yung lumang cellphone ko na ito, hindi ko pa na-reset. Ito yung ginamit ko noon sa video para sa project natin.
Baka may recordings pa rito ng gabing iyon. Hinawakan ni Migs ang sira-sirang cellphone na ibinigay ni Paolo. Nang buksan niya, may nakita siyang lumang video recording mula sa inuman nilang magkakaibigan noon. Sa isang bahagi ng video, makikita ang isang sulyap, si Migs, na lasing, at si Ara, na lasing din, na magkasama at naghahalikan. Ang video ay malabo, ngunit ang kanilang mga mukha ay malinaw na nakikita. Isang malaking sampal ang naramdaman ni Migs. Ang lahat ng alam niya ay nagbago sa isang iglap. Ang ama siya. Kinabukasan, nagising si Migs na may matinding sakit sa ulo. Hindi ito dahil sa hangover, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Pupuntahan niya si Ara. Sasabihin niya ang lahat. Hindi niya na kayang itago ang sikreto. Samantala, sa bahay ni Ara, may narinig siyang kakatok sa pinto. Pagbukas niya, may isang nakakagulat na pakete ang nakalagay sa sahig. Kinuha niya ito at nang buksan niya, laking gulat niya nang makita ang isang lumang cellphone. May kung anong nagtulak sa kanya na buksan ito. Pagbukas niya, may nakita siyang video. Pinindot niya ang play. Ang video ay malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. Nakita niya ang isang inuman, ang mga kaibigan ni Kaloy. At pagkatapos, doon, sa gitna ng ingay, nakita niya ang sarili niya, lasing, at si Migs. Hindi si Kaloy. Si Migs ang kasama niya sa gabing iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagkabigla. Ang mukha niya sa screen ay puno ng ligaw na paghalik ni Migs. Ara. Siyang binagsakan ng langit at lupa, napakuyom ang kamao ni Ara, ang lumang cellphone ay nanatiling nasa kanyang kamay. Hindi niya akalain na sa loob ng 10 taon, nabuhay siya sa isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ay hindi lang dahil sa pagtatago ng katotohanan, kundi dahil sa pagtataksil ng dalawang lalaking pinagkatiwalaan niya. Migs, bulong ni Ara, ang pangalan ay puno ng galit at sakit. Paano niya nagawang itago ang ganito kalaking sikreto? At si Kaloy na ginamit siya at niloko ang lahat. Narinig niya ang pagring ng kanyang doorbell. Alam niyang si Migs iyon. Alam niyang ito ang susunod na haharapin niya. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Migs na nakatayo, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ara, simula ni Migs, ngunit hindi niya na pinatapos. Paano mo nagawa ito, Migs? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. 10 taon akong naghirap, mag-isa kong itinaguyod ang mga anak ko, habang ikaw, alam mo ang katotohanan. Bakit? Bakit mo tinago? Bumaba ang tingin ni Migs. Ara, alam kong galit ka. Pero gusto kong ipaliwanag ang lahat. Hindi ko sinasadya ang nangyari. At si Kaloy minanipula niya ang lahat. Hindi ko alam na siya ang sinasabi niyang ama ng mga bata. Minanipula? Ano pa bang pinaniwalaan ko na kasinungalingan? Halos pasigaw na tanong ni Ara. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo ako hinarap? Bakit ngayon lang? Niyaya ni Migs si Ara na umupo at pilit ipinaliwanag ang lahat. Ikinuwento niya ang buong detalye ng gabing iyon, ang kanilang pagiging lasing, ang paglitaw ni Kaloy, at ang panloloko nito. Ipinaliwanag niya kung paano siya ginamit ni Kaloy para takasan ang responsibilidad, at kung paano niya pinaniwala si Ara na siya ang ama. Takot ako, Ara. Takot akong masira ang buhay mo. Akala ko mas mabuting itago na lang ang katotohanan. Hindi sumagot si Ara. Ang sakit ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagkabigo kay Migs ay mas masakit pa sa pagtataksil ni Kaloy. Ang taong akala niya ay karapat-dapat sa kanyang tiwala, ay nagtago rin ng isang malaking sikreto. Haharapin ko si Kaloy, matigas na sabi ni Ara. Kailangan kong marinig ang lahat mula mismo sa kanya. Kinaumagahan, sinamahan ni Migs si Ara para harapin si Kaloy. Nasa isang cave si Kaloy, tila naghihintay. Nang makita niya sina Ara at Migs, ngumiti ito ng mapanlinlang. Oh, nagkasama na pala kayo. Matagal na kayong dapat nagkita, di ba? Mapanuyong sabi ni Kaloy. Kaloy, bakit mo ginawa ito? Diretsang tanong ni Ara. Bakit mo ako niloko? Bakit mo tinago ang katotohanan tungkol sa ama ng mga anak ko? Biglang nagbago ang mukha ni Kaloy. Bakit? Dahil duwag ako, Ara. Ayoko ng responsibilidad. Hindi ko kayang buhayin ang sarili ko, paano pa ang pamilya?
Gusto ko ng magandang buhay, hindi ang maging ama sa 3 bata na hindi ko naman talaga gusto. Ang bawat salita ni Kaloy ay parang sampal kay Ara. At ikaw, Migs, sinamantala mo ang pagkakataon para ilagay sa akin ang sisi. Alam mong may utang ka sa akin, sigaw ni Kaloy. Utang? Ang utang ko sa'yo ay ang pagkakaibigan natin na nilapastangan mo. At ang kasalanan mo sa amin ni Ara ay hindi matutumbasan ng pera, galit na sagot ni Migs. Ang paghaharap ay naging mainit at doon, unti-unting lumabas ang buong katotohanan. Inamin ni Kaloy na sinadya niya ang lahat. Ang pag-alis niya, ang pagpapaniwala kay Ara na siya ang ama, ang pagtatago sa lahat ay parte ng kanyang plano para takasan ang buhay na ayaw niya. Wala siyang pagsisisi sa kanyang mga mata. Nang matapos ang paghaharap, halos hindi na makahinga si Ara. Ang bawat salita ni Kaloy ay tumatak sa kanyang puso. Para siyang nawala ng lakas. Ang pagod at sakit ay lumukob sa buong katawan niya. Lumabas siya ng cave at naglakad ng walang patutunguhan. Nang makauwi si Ara, tulala siyang naupo sa isang sulok ng sala. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, tahimik siyang umiyak. Ang bawat patak ng luha ay nagdadala ng lahat ng sakit, pagkabigo at pagtataksil na naramdaman niya. Pakiramdam niya ay wala na siyang matitira. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pangarap niyang magkaroon ng masayang pamilya ay tila malabong mangyari. Ang lahat ng pagpapala niya ay naglaho sa hangin. Para siyang lumulutang sa kawalan, walang mapuntahan, walang masandalan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, may malakas na kumatok sa pinto. Napatingin si Ara, ang mga mata ay namumula. Bumangon siya, nagtataka kung sino ang kakatok sa ganitong oras. Nang buksan niya ang pinto, nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Kaloy. At sa kanyang kamay ay may hawak itong mga papeles. Hindi mo kaya ang mga anak mo mag-isa, Ara, sabi ni Kaloy, ang boses ay puno ng panlilibak. Ibibigay mo sila sa akin. Ako ang biological father. May karapatan ako. Nang makita ni Mig si Kaloy na may hawak na papeles ng kustodya, kumulo ang kanyang dugo. Hindi niya hahayaan na sirain pa ni Kaloy ang buhay ni Ara at ng mga bata. Ang sakit sa mata ni Ara ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ito ang kanyang pagkakataon para itama ang pagkakamali ng nakaraan. Anong ginagawa mo rito, Kaloy? Tanong ni Migs, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Lumapit siya kay Ara na tila nawala ng lakas. Nandito ako para kunin ang mga anak ko. Karapatan ko sila, sagot ni Kaloy, may ngisi sa labi. Hindi mo sila kayang buhayin, Ara. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang karapatan. At hinding-hindi mo sila makukuha, sigaw ni Ara, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Umalis ka rito, Kaloy. Hindi mo sila makukuha, matigas na sabi ni Migs. At kung kailangan nating maglaban sa korte, haharapin kita. Nagulat si Kaloy sa determinasyon ni Migs. Oh, CJ. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Alam mo ba kung gaano kadaming sikreto ang kaya kong ilabas? Nang umalis si Kaloy, napasalampak si Ara sa sahig. Niyakap siya ni Migs. Ara, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na kunin niya ang mga bata. Tutulungan kitang ipaglaban sila. Paano, Migs? Paano mo ako matutulungan? Pagkatapos ng lahat ng itinago mo sa akin, tanong ni Ara, puno ng sakit. Alam kong mahirap paniwalaan, Ara. Pero nagsisisi ako. Ang tanging gusto ko ay itama ang lahat. Hayaan mo akong tulungan ka. Para sa mga bata, pakiusap ni Migs. Kailangan nating maghanap ng ebidensya laban kay Kaloy. Patunayan natin na wala siyang karapatan sa mga bata. Sa kabila ng kanyang galit, nakita ni Ara ang sinseridad sa mga mata ni Migs. Sa kawalan ng pag-asa, pumayag siyang tulungan siya. Nagkasama sila sa paghahanap ng ebidensya. Nagpunta sila sa mga dating kaibigan ni Kaloy, sa mga taong niloko niya. Unti-unting lumabas ang mga detalye ng financial fraud na kinasangkutan ni Kaloy noon at kung paano niya sinamantala ang pagkalasing ni Ara para takasan ang kanyang mga problema. Isang araw, habang naghahanap sila ng lumang papeles sa bodega ni Migs, may nakita si Migs na isang lumang kahon. Sa loob nito ay ang kanyang lumang cellphone. Hindi niya pa ito na-reset. Sinubukan niyang buksan at laking gulat niya nang makita ang mga lumang voicemail. Isa-isa niyang pinakinggan ang mga ito.
At doon, sa gitna ng mga lumang mensahe, may narinig siyang isang voicemail mula kay Kaloy. Ang petsa ng voicemail ay ilang linggo bago ang gabing iyon sa bar. Voicemail, pre, si Kaloy to, kailangan ko ng tulong mo. May malaking problema ako sa pera. May plano ako para makatakas. Kailangan kong magkunwari na may kasama ako sa gabing iyon para may maipasa ako ng responsibilidad. Kailangan ko ng alibi. Kausap ko na si Ara at mukhang may gusto siya sa akin. Kailangan ko lang ng kaunting tulong mo para maging successful ang plano ko. Tawagan mo ako agad. Nanlamig ang buong katawan ni Migs. Hindi lang pala aksidente ang lahat. Planado ang lahat ng panloloko ni Kaloy. Ang paggamit kay Ara, ang pagtatago sa kanya, ang pagpapaniwala kay Ara na siya ang ama, lahat ay bahagi ng kanyang plano para takasan ang kanyang mga utang at responsibilidad. Ara! Tingnan mo ito, sigaw ni Migs at ipinakinig niya kay Ara ang voicemail. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang bawat salita ni Kaloy ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Hindi lang siya niloko, kundi sinadya siyang gamitin. Ang pagkabigo niya ay napalitan ng matinding galit. Ngunit sa gitna ng galit, may kung anong paglilinaw na naganap. Hindi lang siya ang biktima. Biktima rin si Migs sa panloloko ni Kaloy. Sa legal office, ipinaliwanag ni Migs ang lahat ng ebidensya sa abogado ni Ara. Ang voicemail, ang mga testimonya ng mga taong niloko ni Kaloy, lahat ay nagpapatunay sa kanyang pagiging mapanlinlang. Ara, alam kong mahirap tanggapin ang lahat. Pero handa akong panagutan ang lahat. Handa akong maging ama sa mga anak mo. Handa akong buuin ang pamilya natin, sabi ni Migs, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at sinseridad. Tiningnan ni Ara si Migs. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang pagsisisi. Unti-unting lumambot ang kanyang puso. Hindi man niya kayang kalimutan ang nakaraan, pero alam niyang kailangan niyang magpatawad. Para sa kanyang mga anak at para sa kanyang sarili. Sa araw ng pagdinig sa korte, mainit ang paghaharap ni Kaloy at Migs. Pilit na idinedepensa ni Kaloy ang kanyang sarili, ngunit sa bawat salita niya, lalong lumalabas ang kanyang pagiging makasarili. Nang ipresenta ni Migs ang voicemail, nanlamig ang buong korte. Ang lahat ng kasinungalingan ni Kaloy ay nabunyag. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ginawa lang nila yan para sirain ako, sigaw ni Kaloy, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang desisyon ng korte ay pabor kay Ara. Si Kaloy ay nawalan ng karapatan sa mga bata at kinailangan niyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Pagkatapos ng pagdinig, habang papalabas sila sa korte, hihilumin ni Maya si Migs. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pag-asa. Kuya Migs, bulong ni Maya, totoo po ba? Ikaw po ba talaga ang papa namin? Napatitig si Migs kay Maya, ang tanong nito ay parang kidlat na tumama sa kanya. Ito na ang sandali. Ang sandali para harapin ang katotohanan ng buong tapang. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Maya, malumanay na sabi ni Migs habang hawak ang kamay ng bata. Ako ang biological na papa ninyo. Matagal ko nang gustong sabihin pero marami kaming sikretong kailangan munang maayos. At ngayon, narito na kami ng mama mo para ipaliwanag ang lahat. Kasama si Ara, naupo sila sa isang tahimik na sulok ng hukuman. Malumanay at buong puso nilang ipinaliwanag kina Maya at Leo ang buong kwento. Ang gabing iyon, ang pagkakamali, ang panloloko ni Kaloy, at ang dahilan kung bakit ito itinago ni Migs. Ipinakita nila ang sakit at pagsisisi ni Migs, at ang pagpapatawad ni Ara. Napakatahimik ni Maya at Leo habang nakikinig. Nagkasalubong ang kilay ni Maya na tila nagpoproseso ng bawat salita. Si Leo naman ay nakatingin lang kina Migs at Ara na tila nagtataka. Bakit po ngayon lang, tanong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. Dahil gusto naming maging handa kayo. At gusto naming maging sigurado na tama ang lahat bago namin ibunyag ang ganitong kalaking sikreto, paliwanag ni Ara habang hinahawakan ang kamay ni Maya. Pero kahit ano pa man ang mangyari, kami pa rin ang mama at papa ninyo. At pareho naming mahal na mahal kayo. Nag-aalangan pa rin ang mga bata, ngunit sa mga sumunod na araw, unti-unti silang tumatanggap. Pinagsikapan ni Ara at Migs na bumawi sa kanila. Nagkwentuhan sila, naglaro, at ginugol ang bawat sandali ng magkasama. Si Migs, na dating may bigat sa dibdib, ay ngayon ay malayang nakakakilos bilang isang ama.
Ang bawat yakap at halik ng mga bata ay parang gamot sa kanyang matagal ng sugat. Sa loob ng ilang linggo, opisyal nang lumipat si Migs sa bahay ni Naara. Ang maliit na bahay na puno ng pagmamahal ay lalo pang lumigaya sa pagdating niya. Araw-araw, sinisiguro ni Migs na may masarap na almusal at sinasamahan niya si Ara sa paghahatid at pagsundo sa mga bata. Ang dating hirap ni Ara ay nabawasan. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Si Kaloy. Payat at mukhang gulong-gulo. Nawalan na siya ng lahat, pati ang kanyang dignidad. Ara, Migs. Patawarin niyo ako, bulong ni Kaloy, ang boses ay mahina. Wala na akong ibang pupuntahan. Nagkatinginan sina Ara at Migs. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Kaloy, may kung anong awa silang naramdaman. Nagbigay sila ng konting tulong sa kanya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak, para makita nilang may pagpapatawad pa rin sa kanilang puso. Hindi man siya naging bahagi ng kanilang pamilya, ngunit nagkaroon ng closure ang nakaraan. Lumipas ang ilang buwan, at ang pamilya ni Naara at Migs ay mas matatag kaysa kailanman. Sa isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, magkayakap si Naara at Migs, pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro sa ilalim ng buwan. Ang tawanan ni Maya, Leo, at Isay ay musika sa kanilang mga tainga. Hindi ko akalain na mangyayari ito, Migs, bulong ni Ara. Akala ko habang buhay akong mag-iisa. At ako naman, Ara, akala ko habang buhay akong bubulungan ng konsensya, sagot ni Migs, habang hinahalikan ang noo ni Ara. Pero tingnan mo tayo ngayon. Isang pamilya. Hindi man perpekto, pero buo. Ang pag-ibig na bumulaklak sa gitna ng kasinungalingan at pagtataksil ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Natutunan ni Ara na ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kalayaan, at ang pagtanggap ay ang pundasyon ng tunay na pagmamahal. Natutunan ni Migs na ang pagiging tapat sa sarili at sa mga mahal mo sa buhay ang tunay na sukatan ng pagkatao. At sa ilalim ng buwan, alam ni Ara na sa wakas, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa isang lugar, kundi sa puso ng mga taong pinili niyang mahalin at pamilya na binigyan niya ng pagkakataon. Maraming salamat po, aming minamahal na tagapakinig, sa muling pagsama sa amin sa isang paglalakbay ng puso. Ang kwentong ito ni Naara at Migs ay isang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, at gaano man karaming pagsubok ang dumating, ang pag-ibig ay palaging may kakayahang maghilom at magbigay ng bagong pag-asa. Bilang manunulat, bawat salita, bawat emosyon, at bawat twist ay inukit namin ng may pagmamahal at pag-asa na ito'y makapagbigay inspirasyon sa inyong lahat. Naway naramdaman ninyo ang bawat kirot, ang bawat kilig, at ang bawat tagumpay ni Naara at Migs. Sa bawat kabanata, sinubukan naming ilabas ang mga aral tungkol sa kahalagahan ng pagpapatawad, ng pagtanggap sa mga pagkukulang ng bawat isa, at ng pagbuo ng pamilya hindi lamang sa dugo kundi sa pagmamahal at pag-unawa. Ang bawat kwento, tulad ng buhay, ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon at pinipili ang pag-ibig sa kabila ng lahat. Mula sa aming puso, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at sa pagbibigay ninyo ng oras para pakinggan ang aming likha. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng isang ngiti sa inyong mga labi at isang pag-asa sa inyong mga puso. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.